At pag maganda, wag mo nang liligawan. Verse 10, ganito sabi, "But he knoweth the way that I take. When he had tried me, I shall come forth as gold." Tayo po mag-pray, Panginoon, pakipagpala po ng iyong mga salita. Patawad po sa aming pagkukulang. Banal na Espiritu, samahan niyo po ako at ang bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At ang ating topic ay God is able to empty you. God is able to empty you. Ay kung kayo nagbabasa ng Bible, yan talaga ang mababasa natin. Out of abundance, God, Job's life ay inempty. Bakit natin pag-uusapan yan? Wala hong Kristiyanong lalago na hindi nadaan sa mga pagsubok. Ang ayaw ng pagsubok, ayaw na ring ma-develop. Ay, ito nga si Job. Nakapagbasa na ba kayo ng buhay ni Job? Di ba't ipinagbabalakay siya ng Diyos? Yung kagaling-galing na sinubok pa. Ano? Ay di lalo pa naman tayong wala sa kalingkingan ng buhay ni Job. Kaya wag ho kayong magugulantang na may mga magaganap sa ating buhay na hindi natin inaakala. Pero ang Diyos ang nakakaalam. So, yun po ating pag-uusapan. Ano ho? God is able to empty you. That speaks about trials. Kaya nakakatakot ang Diyos. Nakakatakot ang Diyos. Una, hindi tayong tatagal. Alam niyo, ang ginawa ko, binaybay ang aklat ng Job. Kahit talaga mag-outline. No? Una, God is able to empty you. Ang masusugagaan natin sa aklat ay serious testing. Number 1, serious testing. Kasi sabi, pinagtatlo ko lang po yung talata natin, pero ating kukunin ang bawat punto ng tatlong talatang yan, ng tatlong punto sa isang talatang yan, kukunin natin sa aklat ng Job. Sabi diyan ng talata natin binasa, "But he knoweth the way that I take. When he had tried me." Mga kapatid, itong si Job na napakagaling na, ay sinubok pa ng Panginoon. Ibig sabihin, itong mahusay na itong Job ay kinakailangan pa rin lumago. Kasi hindi siya susubukin kung siya'y sakdal na, perfect na. Kaya wag ho tayong magulantang, mga kapatid, na isang araw. Kaya ang halaga na tayo ay nagpapakaigi ngayon dahil hindi natin tangan ang bukas. No? Kumbaga sa guyam, sila ay hakot ng makakain habang tag-araw. Upang kung dumating ang mga bagyo, may makakain sila. Habang nakakapakinig pa ng salita ng Diyos, makinig ka. Bakit? Hindi mo alam ang ilalabas ng bukas. Baka yan ay days of challenge. Are you with me? Hindi natin alam. Nakakatakot nga eh. Matakot tayo, hindi tayo ang may tanga ng ating buhay. We are all under or in the hands of God. So, serious trying. Ano yung seryoso dito? Ibig sabihin, medyo mabigat. Pero nakakatuwa si Job, sa kabila ng lahat. Ay tayo, kung itatabi natin ang ating mga naranasan, itabi lang natin kay Job, tatahimik na tayo. Itong galing na galing, hindi nagreklamo. Bakit ko na, may puwan na yung, una, testing of loss. Amen?
Mapapansin niya natin sa chapter 1 and 2. Alam niyo ba ang nawala sa kanya? Children, wealth, and health. Medyo seryoso talaga ang testing dito. Kaya mga kapatid, sa Panginoon tayo kakapit. Huwag sa ating tinatangkilik. Bakit? Anytime, pwedeng alisin niya ng Diyos. Kahit mga anak natin, mas mamahalin natin ang Diyos kaysa sa ating mga anak. Bakit? Kayang kunin niya ng Diyos isang iglap. Ako pa hiniwala, ang pinakamatinding testingan ng ating pagsunod ay ang ating loved ones. Hiningi ng Diyos si Isaac kay Abraham. Doon sa verse, chapter 1, verse 2 and 3, ganong kayaman si Job? And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. 7 sons and 3 daughters. 10 yan. His substance also was 7,000 sheep. Ano yaman yun? 7,000 tupa. And 3,000 camels. And 500 yoke of oxen. And 500 she-asses. Babae yun, she-asses. And a very great household, so that this man was the greatest of all men of the east. Pero kaginsa-ginsay, sa isang iglap, nagpadala ang Diyos ng buhawi, ng maraming problema, ubos ang 10 anak. Hindi mala nagtira eh. Are you with me? Ubos ang ari-arian. Nagkaroon siya ng sakit sa balat mula noo, mula tuktok hanggang talampakan. Very serious trials. Are you with me? But ito pinadala. Kahit si Job, hindi niya maintindihan. Ang kapatid, ang Diyos ay hindi alipin ng hindi natin naiintindihan. Ang Diyos ay hindi magpapasya dahil naunawaan mo. Alam mo ko, ang Diyos ay magpapasya dahil naunawaan mo, babagal siya. Bakit? Ang bagal natin umintindi. Ang Diyos ay gagawa kahit hindi mo pa nauunawa. In fact, ang Diyos ay malaya maging sa likod ng hindi natin nadadama. Ang Diyos ay hindi alipin ng ating damdamin. Ang Diyos ay hindi alipin ng ating pag-intindi. Siya ay gumagawa, maintindihan mo man ito, o maramdaman mo man o hindi. Siya ay gagawa. At mga kapatid, huwag niyong aasahan na lahat lagi ng pangyayari pabor sa atin. Dahil ang Diyos ay gumagawa lagi ng pabor sa Kanya. Minsan ang pabor sa Kanya, hindi pabor sa atin. Kasi sabi niya, ang aking isip ay hindi niyo isipan. Ang aking daan ay hindi niyo daan. Be afraid. God is in control, not us. Kaya sabi niya, but He knoweth the way that I take when He had tried me. Mga batid, tayo ay sumasalang sa pagsubok. Bakit? Kung si Job nga isinalang pa, ibig sabihin hindi pa siya perfect. Tayo pa kaya ang hindi. Amen. Opo. Kaya sa Panginoon dapat tayo kapit na kapit. At alam niyo ba mga kapatid, ako minsan hinihinukuhan ako eh. Kaso ang aking kuko, kakaiba sa inyo, ang aking lapar. Ang inyo, maganda yung hibo, yung patuwid na patilos. Ay si Madam, pinagagandang pinglit yung aking kuko. Pag inihinukuhan. Ang naiiwan sa lingat-ngat.
Ano ba yung salingat-ngat at saka yung taingan daga? Ano ba yung taingan daga? Sino dito nakaranas ng taingan daga? Halitin mo yan. Nagpasalungat. Halik. Kaya mga kapatid, huwag kang kapit na kapit sa mga bagay. Halit tayo pag pinakialman ng Diyos yan. Diga? Si Utay, bagong circumcise. Nung inaalis yung gasa, aray ko, bakit? Kumakapit. I'm sorry for that. Bigyan naman natin sa tuli na papunta. Illustration yan. Tayo nasugat, nalagyan ng band-aid. Biglayin mo nga alis. Ang sakit, bakit? Kapit eh. Kaya mga kapatid, tayo ay mag-ingat. Huwag kang kapit na kapit sa mga bagay ng lupa kasi pwedeng pakialman ng Diyos yan. Ito naman ang tanong ko. Balik na rin kaya natin. Pag tayo himiwalay sa Diyos, nakakaramdam din ba tayo ng sakit? Are you with me? O baka naman hindi ka talaga kapit sa Diyos. Kaya ni kayo humiwalay, parang natuwa ka pa. Hindi. Lahat ng hinihiwalay masakit. Dapat yung mga backslider nasasaktang humiwalay sa Diyos. Dapat na. Yung ang telang bago, sayang-sayang, bilig-bilig. Winarak mo. Kapanghinayang, pambira, piso ang bili ko dyan. Diga? So dapat ramdam mo din yung halaga na pinupunit mo kapag hindi ka naglilingkod sa Diyos. Amen? Masakit po yan. Testing of loss. Mawawalan tayo. Pambira, no? Nawala ang Bible, okay lang. Nawala ang cellphone, hanap. Naiwanan ang Bible sa simbahan, meron pa naman ako sa bahay. Naiwanan ng cellphone, hindi mapakali. Bakit? Pababasa ni pastor yung aking mga messages. Andun pa naman yung crush ko, kadidigala ang kagabi. Unbeliever pa naman yon. Nakakalungkot. Are you with me? Man. Si Pastor Oliver, ang lungkot ngayon. Bakit? Na-loss yung asawa. Pastor Jess, patawa-tawa lang yon. Pero malungkot yun. Bakit? Nawala ng asawa. Yung iba, malungkot dahil kasama pa ang asawa. Sana hindi naman ganon. Amen. Minsan, aalisan tayo para matisting na talaga ang treasure mo yung Diyos. Si Job, kahit nagkaganon-ganon, siya hindi nagkasala at nanatili siyang sumamba. Ibig sabihin, ang mahalaga sa kanya ay Diyos. Not only testing of loss, but also testing of lambase. Alam niyo po, ang hirap sa alliteration. Naghahanap ka ng L. Ang lumabas, lambase. Tingnan niyo kung ano ibig sabihin ng lambase na yan. Hindi ho yan lambilbil. Ang ibig po sabihin ng lambase, tingnan ko yung flow ng verses. Alam niyo ba yung baksahin po natin ng verse 7 and 8? Verse 7 and 8. Iyong alalahanin, isinasama ko sa iyo, kung sino ang namatay na walang malay. O saan akong nangahiwalay sa mga matuwid? Verse 8, ayon sa aking pagkakita, yung nagsisipag-araro ng kasamaan at nangagahasik ng kabagabagan, ay gayon din ang inaani. Nagtatanong si Job. Alam mo ang Job, aklat ng Job, yan ay book of questions. Napakaraming tanong. Kung gusto nyong maghanap ng aklat na maraming tanong, pumunta kayo sa Job. Ang daming tanong dyan. Ang idea, alam mo yung ibig sabihin ng lambase? Term yan, term. Makinig kayo ng makinig. Pag kayo nag-Scrabble, ang dami nyo mauuwa. Ano ang lambaste? Ang ibig sabihin po niyan ay
to strongly criticize or blame harshly. Kasi mayroong mga kaibigan, alam mo, Hope, kay nagkagayaan. Basahin natin ang verse 8. Verse 8. Ayon sa aking pagkakita, yung nagsisipag-araro ng kasamaan at nangagahasik ng kabagabagan ay gayon din ang inaani. Alam mo, sabi ng kaibigan, ikaw kunwaring banal ka pa, ikaw naman pala yung masama din ng ugali. Yan po mabigat. Ano? On early part ng chapter 1, chapter 2, lalo sa chapter 1, mababasa natin talagang ipinagmamalaki ng Diyos si Job. Ano? Nabasa niyo ba? There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. Ang Diyos mismo nagsasalita para sa kapakanan niya, ano? Pero nung siya naghihirap na, nung siya ay nawalan ng mga yaman, yung nga lang makuhanan sa iyong GCash, para 20 pesos, di ka na makakatulog. Ano? Naligawan ng send. Sino dito nakaranas na makuhanan ng GCash? Masamang lasa yon. Yung na-scam, masamang lasa yon. Makaka-relate ako dyan. Pero ito, buong yaman. 10 anak. Ako'y namatay ng anak. Hindi ko pa nakapiling na matagal, at least 4 days. Mabigat ay bakit? Ako'y edad 44 na yata, 42, 43. Kumbaga, sabik na sabik magkaanak, nanganganay, namatay. Mabigat yun. Di lalo kung 10. At saka hindi baby. Nakakaulaya mo na, siguro ang iba na nasusugo ng magsindi ng sigarilyo, ang iba doon. Bilim nga ako ng alak, nasusugo na iba doon. Malalaki na nga Tapos biglang namatay. Yung isang atao sa iyong bahay na anak mo malungkot, talo pa kaya kung sabay-sabay na 10. Mabigat yun. Tama ba? Ayun pa si Mrs. Job. Ikaw ganun may mananatili pa rin ng pagtatapat, itakwil mo na yan Diyos na yan. Yung dapat asawa mo nag-i-encourage sa iyo, nandi-discourage pa sa iyo. Kaya kayong mga babae, mag-encourage kayo. Huwag kayong mag-discourage sa inyong mga asawa pagka naandun sa kasagsagan ng trials. I-encourage ninyo ang inyong mga asawang lalaki. Huwag kayong maging cause ng discouragement. Huwag kayong taktak ng taktak. Bingin na nga kami, taktak pa kayo ng taktak. Taktak putak! Taktak putak! Amen daw. Para pinapakinggan ako diyang nakaka-relate. Okay. Ano ibig sabihin ng lambaste? Ang ibig sabihin niyan, to strongly criticize or blame harshly. Criticize. Alam mo, maganda yung yung constructive criticism. Critic. Ayun, mabigat yun. Kumbaga, ikaw na nga yung nasa hapis. Ikaw pa yung pagbibintangan. Alam mo? Kaya ikay nagkaganyan, umaararo ka ng kasamaan. Yun. Di nag-aani ka ngayon ng kahirapan. Ay inararo mo yung kasamaan Dahil kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. Yun ang bintang nila. Mabigat yun. Amen? Kaya serious testing. Mga batid, ang bibigat ganang nangyari kay Job. Ano na kayong ating pinaghihirapan? Alam mo sa totoo na, kalimitan ng ating kahirapan, tayo din naman ang may kagagawan. Sa totoo na, kalimitan ng ating iniaangal ngayon, tayo din naman tayo lakas na lakas ng loob sa mali. Pero duwag sa paggawa ng tama. Tama ba? Ang lakas-lakas ng loob gumawa ng kasalanan, pero hindi malakas ang loob humingi ng tawad. Mind you mga kapatid, lahat ng ating sufferings, ay bunga ng ating mga kamalian.
Pero ito, pinagbibintangan lang. Tama ba? Serious testing. Binamadali ko kasi ito ay Ako hindi kasi sanay sa Roman numeral number 1. Ako lagi 1, 2, 3, 4, 5. Pero sa haba ng aklatari, alang ay puro kayo, 100 puntos yan. Then number 3, not only testing of loss, testing of lambas. Ano kaya ang pronunciation yan? Lambase. Kasi ang idea diyan, ang kanyang mga kaibigan ay pinipilit na siya'y nagkasala. Then letter C, testing of looseness. Anong idea diyan? Ang looseness, ang ibig sabihin niyan, lack of clarity or precision in meaning or expression. Kasi nagtataka talaga si Job. Bakit ako'y naandito? Kaya basahin niyo ang aklat ng Job. Nagtataka siya. Anong nagawa ko, Panginoon? Kaya huwag ka nang magtanong kung sukat ka naman talaga maghirap. Tumahimik na lang tayo. Panginoon, ako lang naman nag-asawa ng unbeliever, ba't mo ako sinusubok? Hindi subok yan, palo yan. Magkaiba ang subok at sa pagpapalo. Pero kinakount na rin nating testingan. Panginoon, bakit mo ako ginaganito? Ako naman hindi nagtatights. Nakakapa sa nangyayari sa iyo, hindi ka naman pala nagbibigay. Ito ang nag-iisip sa kabila ng aking ginawa, Panginoon. Are you with me? Amen. Tayo mga kapatid, hindi puzzle ang mga nangyayari sa atin, malimit. Di ka? Alam natin, inaani lang natin ang ating mga kapabayaan. Tama ba? Ang sabi po ng verse 11, chapter 3, verse 11. Si Job po ay struggles to understand why God allows his pain. Struggle siya. Bakit hindi pa ako namatay? Gusto niyo ba ng light verse? Sa inyo mga discouraging moment? Ito. Inirereto ko ito sa inyo. Kayo ba'y bigat na sa inyong buhay? Kayo ba'y natitilihan na ng labis? At wala nang masulingan ng iyong isipan? What a verse. Amen? Sino dito yung gusto ng mawala sa mundo? Ito ang Bible mo. Verse mo, bakit hindi pa ako namatay? Mula sa bahay bata. Ito ay emotional expression. Kasi hindi naman babasa yung bigat Tumayo tayo sa kanyang kalagayan. Hindi tayo tatawa doon. Hindi tayo mag-joke doon. Para ayun. Paiki masuntok ni Job. Di ka? Baka nga tayo ganyan din ang angal. Baka ganyan din tayo. Pero si Job, kaya naangal ang ganyan, siya na may nagsisikap sa kanyang buhay. Diga, sabi ng verse 1, there was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was perfect and upright. Mature yan. Useful. Kung babasahin niyo po ang Job, siya'y naging paa sa mga pilay. Aray. Siya'y naging mga mata sa mga bulag. Ibig sabihin, ganun siya kahusay bilang tao. Pero bakit ako'y namatayan ng sabay-sabay na 10 anak? Panginoon, hinalit mo lahat ng aking pinagpaguran. Inubos mo. Tapos ang kanyang kagandahang lalaki hindi na rin madasto. Bakit? Nagkaroon siya ng sugat sa balat. Are you with me? Kung tayo kaya doon, ang galing mo, Panginoon.
Daman niyo ba yun? Kaya sabi niya, Panginoon, bakit hindi pa ako namatay mula sa bahay bata? Bakit di pa napatid ang aking hininga nang ipinanganak ako ng aking ina? Are you with me? Talagang medyo serious ang trials. I believe hindi ito complaining, just asking. Iba yung complain ng complain. Kalimitan nagko-complain, yung nabuhay naman sa kasalanan, gareklamo pa. Pero ito, asking, why, Lord? Bakit hindi pa ako namatay? Gusto niyo ba yung verse na yan? Dadagdagan pa natin kung kayo nakukulangan. Ano? Verse 20. Verse 20. Bakit binibigyan ng liwanag ang nasa karalitaan at ang buhay ang kaluluwang nasa kahirapan? Bito pa ako, binubuhay. Para makita ko itong bigat na ito. Dapat ako'y wala ng liwanag. Patay mo na ako, Panginoon. Kahirap eh. Amen? At sabi, bakit binibigyan pa ng liwanag ang nasa karalitaan at ang buhay ang kaluluwang nasa kahirapan? Bakit pa, Panginoon? Ba't hindi mo na lang ako kunin? Ang bigat nito, higit sa madadala ng karaniwang tao. Tayo, anong ating... Kaya ito lang, talagang manalangin tayo sa Diyos. Manalangin talaga tayo sa Diyos. Mahirap kumapit sa nakikita. Kaya sabi ni Job, ni Pablo, kami tumitingin sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Tingnan pa natin ang talata. Chapter 6, verse 4. Ito yung yung looseness, lack of clarity or appreciation in meaning or expression. Hindi niya maintindihan ang buhay. Sapagkat ang mga palaso ng makapangyarihan sa lahat ay nasasaksak sa akin. Ganyan niya ihambing ang kanyang nararanasan. Yung mga tudla ng Diyos ay puro tama sa akin. Hindi ako nakaiwas. Ang laso niyon ay hinit-it ang aking diwa. Nawalan siya ng lakas. Ang mga pangkilabot ng Diyos ay nangahahanay laban sa akin. Then 7 verse 20. Kung ako'y nagkasala, talagang, ano nga aking magagawa sa iyo? O ikaw nabantay sa mga tao? Bakit mo? Nga inilalagay akong pinakatanda sa iyo. Na ano pat ako'y isang pasan sa aking sarili? Question. Di niya maintindihan. Why God allow that in his life? That is serious testing. Why? Number 2. Alam mo why? Kaya matakot tayo. Salamat sa blessing, pero wag ka dapat alipin ng blessing. Kayang kunin niya ng Diyos. Pag diyan ka nagpangdalaite, hapak ka, hapak. Parang yung pigsang daga. Pag hinalit yan ng salungat, mahirap. Pero alam natin ang tugon ni Job. Di ba? Nabasa na natin yun. Diba? Sa kabila ng lahat ng iyon, ako ba'y tatanggap lamang na mabuti at di masama? Kaya magandang tayo kapit na kapit sa Diyos. At kung paano naman tayo nakakaramdam ng hapak, hapdi, kapag nawala sa atin ang ating mga tinatangkilik, gaano kaya kahapdi kapag ang Diyos ang nawala sa atin? Minsan, ramdam na ramdam natin kapag tayo nawalan sa lupa. Pero okay lang kung malayo sa Diyos. Mahirap po yan. Are you with me? Okay, number 2. Not only serious testing, but also this scenery in the life of Job speaks of God's sovereignty. Kaya mag-iingat po tayo.
Hindi tayo ang may control. Siya ang may control. Siya ang may tangan, hindi tayo. In fact, tayo ang kanyang tangan, hindi tayo ang may tangan sa Diyos. God is able to empty you. Bakit? Siya yung sovereign. Kaya kaniyang hubdan. Kaya na tayong ubusan. Inubusan niya si Job. At ang maganda, ang natirey ang Diyos. Tayo kaya, kung ubusan, may Diyos din kaya. Ay, hindi pa naman hinuhubdan, wala na ang Diyos. Nakakalungkot yan. Hindi pa inuubusan, wala na ang Diyos. May pera naman, pero hindi makasamba. May sasakyan naman, pero hindi makasimba. Akalaan mo yan, hindi ka pa inuubusan, wala na ang Diyos. Nakakalungkot yan. At yan na talaga nangyayari. Kaya nga itong mahusay ay inempty ng Diyos. Mag-ingat ka. Mag-ingat ako. We are not the sovereign one. Diyos yan. Salamat kung malusog ka ngayon. Sambahin mo ang Diyos dahil ikay malusog. Dahil hindi laging tayo'y walang sakit. Salamat kung buhay pa ang mga anak natin. Purihin mo ang Diyos. Kaya lalo dapat tayo naglilingkod sa Diyos habang pinagkakatiwalaan pa niya tayo. Katiwala lang tayo ng Diyos. Hindi tayo may tangan yan. Kaya salamat sa mga may anak. At lalo yung sobrang anak. Kaya may nagpasalamat na kayo malakas. Kayo nagising pa kaninang umaga. Manakakakain pa kayo. Paano kung alisin lahat ng Diyos yan? May Diyos kayong natira. Nakakalungkot nga Hindi ka pa inuhubdan. Wala ka ng Diyos. Nakakalungkot yan. Naniniwala ba kayo dito? Hindi ako nagkukwento. Hindi ako nagtatahi-tahi ng salita. At kung hindi ka naman naniniwala sa akin, pakialis na lang salita mong Kristiyano. Hindi ka bagay sa pagiging Kristiyano kung hindi ka naniniwala sa kanyang salita. Number 1, under niyan, speaks of God's sovereignty. Siyang may control. Number 1, even kay Satanas, rules over Satan. Diga, ang sabi ni Satanas, hala naman, yan namang si Job, kaya naglilingkod sa iyo, paano, ikaw ka naman yung mayaman. Paano hindi ako maninindigan sa iyo, ako'y pinagpapala mo Bakit hindi mo subukang alisin yung yamang yan? Baka ikiiwanan na yan. At saka sino ka naman hindi maglilingkod sa iyo? Ay 10 ang anak. Bay hindi mo ubusin, ay awang ko, kung maglilingkod pa rin sa iyo yan. Di ba? Ay nako, ay sa gandang lalaki niya si Job, papangitin mo. Yung hindi pa sinusubok, yun na. Di ka? Papangitin niya. Lahat. Kaya mga kapatid, manalangin kayo. Bakit? Si Satanas nga nakaka-request. Ikaw pang demonyo lang. Tama ba? Oo. Di ka? Nakaka-request Alisin mo ang kanyang kayamanan. Alisin mo ang kanyang mga anak. Alisin mo ang kanyang kagandahan lalaki. Itatatwa ka niyan. Pero sabi ng Diyos, sige, wag mo lang papakialman ng buhay. Ibig sabihin, kung walang pahintulot ang Diyos, walang magagawa sa Satanas. Kaya mga kapatid, wag tayo kay Satanas matakot. Sa Diyos tayo matakot. Kasi pwedeng pahintulutan ni Satanas. O ng Diyos si Satanas. Kaya wag tayong yayabang-yabang. Utusan lang niya sa Satanas, may miha-miha na tayo. Mabuhay tayo sa nagmamakaawa lagi sa Diyos.
Lord, please. Baka isang araw, ipanalangin natin, sana ang liwanag ay hindi na sumilang sa akin. Sana pinatay mo na ako ng bata pa. Mga batid, sa totoo na, nakakawindang ang problema. Nakakawala ng diskarte yan. Kaya huwag kang iayabang-yabang. Kasi, para yun, maintindihan. Pag ikay nahando na lalo kayo mga mag-asawa, alam mo, pasag ganito yan, para huwag kayo mag-away. Alay naman. Bakit kinakasal pa lang kayo nagsisinyasan? Ha? Hindi mo pwedeng masabi yan. Maliwanag ko ba? Ako nga habang pinipilis ko ito, ako'y nang lulo mo. Ako'y nangangatal. Ano bakit? Wala pa akong almusal. Bakit? Nakakatakot. Kayabang natin. Huwag kang yayabang dahil mapera ka. Kayang pakialman ng Diyos ang pera mo. Huwag kang mayabang dahil malusog ka. Anong nangyari kay Job? Lahat ng pwedeng ipagyayabang mo, kayang pakialman ng Diyos. Bakit? Siya yung sovereign. Hindi ikaw. Verse 12. Ano sabi ng verse 12? John 1 verse 12. The Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Ito pa maganda kay Satanas. Nagpipray, nasunod. Di kaya sabi ng Diyos, sige, pinapayagan kita, pakalman mo siya. Ay larga si Satanas Alayin mo yan. Si Satanas, mas galing daig pa tayo Pati nga mga demonyo, nung makita si Jesus, sila'y nangangatal at lumuhod kay Jesus. Yung mga iglesia ni Cristo, hindi nangangatal Di ka? Magaling pa ang demonyo, kilala nila si Jesus. Kaya itong mga iglesia ni Cristo, hindi kilala si Jesus. Are you with me? Nararamdaman nyo ba yung bigat nito? Ako ramdam ko At alam niyo, halimbawa, ako yung sumalang dyan, hindi ko kayang sabihin yung sinabi ni Job na pagka-question. Bakit? Deserving ako. Bakit? Marami akong palpak sa buhay. Tayo kung makaalma, makaangal, akala mo naman, may ipinatago sa Diyos Panginoon, why? Dilay. Bakit? Kung tingnan ng Diyos ay yung giving, magtatanong ka pa ba kung bakit ka ginaganyan? Kung titingnan ng Diyos ang iyong attendance, magtatanong ka pa ba kung bakit ka ginaganyan? Pero bakit nagtatanong si Job? Kasi nasunod siya. Maliwanag. Kaya nga, nung aking sinasabi ko sa inyo kanina pa, kung siya nga'y sinubok, tayo pa. Siya matured na. Tayo, wala sakaling kanyang na-hope. Ibig sabihin, dapat tayo mag-matured. Kaya expect many corrections from God. Kaya huwag kang diha ng tiya. Ano kayang bordagulan? Be careful. Lalo na tayo nabubuhay sa kasalanan, matakot tayo. Nakakaintindihan ba tayo? Bigla kayo parang nagpipigil sa kawalan. Ano kaya yung pinaglalabanan? Masarap ito. Kaya pinasasarapan. Mga bisita natin, naiintindihan mo ba? Sa mga taas nga po ang kamay ng mga bisita natin. Okay, yan, okay. Naiintindihan niyo ba? Makita niyo yan, mga bisita naiintindihan ka na kaya yung mga membro. Naiintindihan nga ng bisita, tapos ikaw yung membro, hindi. Malaki problema mo. Amen. At nakakatakot ito. May mga pastor na pwede ding mabangga.
May mga pastor na pwede ding mamatay at magkasakit. E di pwede din sa membro. Paano kung tayo dumating doon? Hindi ko kayo tinatakot ha. Bakit? Dapat lang tayong matakot. Bakit? Siya yung sovereign. Siya yung sovereign. Pwedeng ikihakalpakan ngayon. Alam mo, meron daw pahimakas yung mga Katoliko eh. Kaya pala ang saya-saya niya kagabi. Yung pala yung mamamatay ngayon. Kaya yung inyong saya, pigil-pigil ng konti. Pero, saya. Kasi, ganun daw ang mga kalimitan daw mga pahimakas ng mamamatay. Pagsasaya ng kinahapunan, yung pala yung mamamatay na ngayon. Kaya mga kapatid, ang payo ko lang sa inyo, medyo pinupino ang pagsasaya. Kasi hindi talaga natin tangan. Yan ang totoo niyan. Kaya wag tayong magyayabang. Meron namang mamamatay na. Hindi pa mamatay. Bakit? Hawak pa ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Diyan niya ng Panginoon. Ultimong sa Satanas, sa tangan niya yan. Then number 2, alam niyo po, hindi ko maintindihan yung tinatangkilik. Tingnan ko yung synonym ng tinatangkilik in English ko muna. Parang ang tawag doon, ano sa English yun? Nalimutan ko na din. Pero isa synonym ay support. Oh. Para maging S. Rules over Satan, then rules over supports. Supporting. Kayo nang bahala. Kayo magagaling sa grammar. Basta ang idea nito, ang Diyos din ang may control ng iyong mga tinatangkilik. Yung mga sumusuporta na ikabubuhay mo, hindi ikaw ang nag-gobyerno niyan. Ngayon. Tingnan po ang Job 121. Job 121. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Sino ho dito nung ipinanganak naka-coat? May necktie pa, lupit. Wala. Lahat ng ipinanganak, walang dala. Walang damit. Inalsan ka pa nga ng pusod. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, Panginoon din ang nag-alis. Bakit? Siya ang sovereign. Kaya nga, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kumusta pag inalis yan? Nasa iyo pa nga, hindi ka na nagpupuri. Di lalo na pag inalis yan. Nasa iyo na nga, hindi ka na makasimba. Di lalo pag inalis yan. Matakot tayo. Nakakatakot yan. Amen? Kaya mag-ipon tayo ng lakas sa Panginoon dahil hindi natin ilalabas ang bukas. Hindi natin alam. Pero ready si Job. Bakit? Hindi siya nagmaktol sa Diyos. Ako na nga simba na simba, ako pa ang ginarne. Ako na nga yung makajos, ako pa ang ginarne. Kaya yung hindi talaga naman nagtatapat, anong imamaktol mo? Anong isusumbat natin sa Diyos? Deserving lang kung bakit nangyari yan sa atin. Naintindihan mo ba? Sinabi niya, hubad ako. Kaya mga kapatid, not only rules over Satan, but rules over supports. Siguro supports ang maganda. 2 verse 10. 2 verse 10. Ano sabi diyan? Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsalita ng hangal na babae. Yan. Kaya kayong mga babae, kapag hindi kayo marunong mag-encourage sa inyong mga asawang lalaki, amen. That's not my word. Amen. Alam bang nasa balikat namin ang bigat? Bilang mga lalaki. Kaya huwag kayong mag-aasawa ng mga lalaki.
Mga young people. Yung pamatok pa lang ng Panginoon, hindi niya mabuhat. Ikaw pa kayang kayang buhatin, ay mas malaki ka sa pamatok. Tama ba? Saan ka dadalhin ng lalaking hindi nagbabasa ng Bible? Saan ka dadalhin ng mga lalaking hindi naman nagsisimba? Hindi naman nagbibigay? Huwag kang bulag, young people. Are you with me? Rules. Yan, substance. Oh, salamat sa mga naandyan. 2 verse 10, basahin natin ulit. Ganyan no, hindi ako mayaman sa bokabularyo. Asa lang ako sa diksyonaryo, mali pa nakuha. Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap pa tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama. Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Oh, tayo na andon. Pero yung ating bungangay kung ano-ano na. Ha? Amen. Sa bilis nating dumiha pag tayo sa kapaitan. Kung sino-sino pa yung tinuturo, tayo naman ang nagkulang. Lagi nang nanisi ng iba, ay tayo naman ang dumadali ng ating mali. Kakunti na oras. Rules over Satan, rules over substance, then rules over nature and souls. 26 verse 7 and 8. Ano sabi ng 26, 7 and 8? Kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitan ng walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Mga kapatid, ang ating earth kaya nainog, tangan ng Diyos. Kaya magpasalamat ka, hindi pa nagunaw, hindi pa binibitiwan ng Diyos. Amen? Kahit ang nature, tangan ng Diyos. Kaya bakit ang araw naasikat pa rin at nalubog pa rin? Lulubog, lilitaw ang buwan at ang araw, baby. May Diyos na nagkokontrol pa rin. Kaya hindi puro gabi. May araw pa rin. Kaya nakakapagtrabaho ka. Kinukontrol pa rin ng Diyos ang klima, ang universe. Kaya dapat pag may trabaho, lalong mag-iigi kay Kristo. Amen. Hindi ka makakapaghanap buhay kung puro gabi. Hindi rin naman kung puro liwanag. Ang Diyos ang may tanga ng lahat. Pinupuri mo ba ang Panginoon dyan? O yabang na yabang mo na? Sino kang bulatihin? Ha? Ay, napakinggan ko na. So what kung napakinggan mo na? Bakit? Ginagawa mo na ga? Are you with me? Tingnan pa natin. Not only, tingnan niyo pa ang talata pa. 12 verse 10. 12 verse 10. Ito pa maganda. Pakibasa niyo nga lahat. Naiintindihan niyo ba yan? Pastor, hawak daw niyang kaluluwa. Ang Diyos pala yung makaluluwa. Anong idea? Kaya ka buhay. Binubuhay ka pa. Amen. Amen. Kaya nagpapasalamat na kayo buhay pa. Alam mo kung bakit buhay ka pa? Tangan pa ng Diyos ang iyong buhay. Kaya magpasalamat ka. Anong ganda ng pagkaing masasarap? Patay ka na naman. Anong gaganda ng iyong mga sasakyan kung ikaw ay pinatay na ng Panginoon? Anong ganda ng mga nilulunggati mo na wala pa, pero inagaw na ng Diyos sa iyong buhay. Kaya magpasalamat ka, kahit wala pa yung iyong mga pangarap, at least nakakapangarap ka pa. Naintindihan niyo ba yun? Not only rules over Satan, rules over substance, rules over nature, kahit ang ating daigdig nito, kahit ang mga bituin, lahat ng bagay. Ultimong alabok, hindi yan paiilang lang kung hindi Diyos ang nagpailang lang. Walang mahuhulog na maya kung hindi sa pahintulot ng Diyos, maging bilang ng ating mga buhok. Aha. Okay, pasensya na ha. Yung nawawala at tira, yung tinatawag na remnant. Ano?
yan ay Diyos pa rin ang napayag. Amen? Bilang ng maya, bilang ng buhangin, bilang ng bituin, bilang ng buhok, bilang ng tao, lahat control. Walang surprise sa Diyos. Namatay ka na pala? Hindi, siya nga pumatay. Paano masusurprise yun? Kaya magpasalamat ka, buhay ka pa. Amen? Kaya matakot tayo. Hindi dami ng kinain natin kaninang umaga kung bakit buhay ka pa. Kundi Diyos na nagpapakain pa sa'yo. Basahin nga ulit natin, nasarap eh. 12 verse 10. Sige. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay. Wala sa iyong kamay. Tayo ba'y nagmamalay dyan? Tayo ba'y naniniwala dyan? Dapat ang ating buhay punong-puno ng pasalamat. Not only that, letter D, rules over activities of society. Anong idea? Job 12:23. Tingnan niyo po. Kaniyang pinararami ang mga bansa at mga nililipol niya. Mga kapatid, control din niya ang gera ng ng Iran at ng Israel at ng US. Are you with me? Ang Diyos ay may kanyang spotlight. Ang spotlight ng Diyos ng kaguluhan na andoon. Isang araw baka ang spotlight nasa Pilipinas naman. Bakit? Hindi tayo ang may tanga. Ang Diyos ang nagdadirect. Naintindihan niyo ba? Kanyang pinararami ang mga bansa. Hindi dumami ang bansa dahil ng kanyang sarili. Diyos ang nagpaparami. Pero siya rin naman ang nalipol. Kanyang pinalalaki ang mga bansa at ang mga dinala sa pagkabihag. Siya nagpapayaman ng bansa, pero siya din naman ang dahilan kung bakit may mga bansang naghihirap. Nabibihag. Are you with me? Ipagpasalamat na lang natin kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Ayoko din eh. Pagsasama. Parang naandyan ka. Diga? Hindi aksidenteng ko ay Pilipino. Tama? Hindi aksidenteng ganyan ang tabas ang ilong ko. Para mga seryoso na yata kayo. Oy, ano ka? Kaya ganyan Kaya kausap ko pa. Amen? Masaya ba kayong tanggapin ito? Sino ka kung hindi? Kaya mo bang baliin ang ginagawa ng Diyos? Si Lucifer ngayon walang nagawa, ikaw pa, alabok lang. Hindi ka giginhawa kung ikipalatutol. Bakit? Para kang nasipa sa dulo ng sibat. May talata diyan sa Job. Tingnan niyo po, nalimutan ko lang basahin. 23:13. 23:13. Sige, may time pa naman ako eh. Sige, pakabilis na. Ngunit siya isang sakala. Sinong makapagbabalik sa kanya at kung ano ang ninanasa ng kanyang kalwa, siya na yung ginagawa. Itong gusto ko, ano pakala mo? At ang kanyang gusto, hindi mali. Dahil siya'y matuwid. May mga talata pa sa 42 verse 2. Tingnan niyo po, 42 verse 2. 42 verse 2. Sige, bilisan lang natin yan. Naalala ko lang, magandang mapasadahan din. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Kaya hindi mo paniniwala, ikaw ang windang. Yung pagtutol mo, ikaw ang windang. Nakakita na ba kayong hagibis na bus? Sino ka dito nakakita ng yung harurot ang takbo ng bus? Nakakita na kaya? Tapos sinabi mo, pipigilin ko ito. Sasalubungong ito, pipigilin ko ito. Yun, di pingkot ang bus. Kaso lang, wasak ka. Yung ang bus na hagot-got, hindi mo kayang pigilin, Diyos pa kaya ang pigilan mo. Umayon ka na lang. Amen. Umayon ka na lang.
Kaya walang maginhawang Kristiyano na laging kumukontra sa Diyos. Sige nga, yung ang turo. Salubungin mo ang turo. Yung hagibis na turo, ay dilalo ko yung pagutpot na bas. Salungan mo ang Diyos. May kalalagyan tayo. Nasaan na tayo? 34 verse 29. Kaya nasa hub ako eh. Halos sa hub tayo umikot. Pagka siya nagbibigay ng katahimikan, sino nga makakahatol? At pagka kanyang ikinukubli ang kanyang mukha, sino makakakita sa kanya? Maging gawin sa isang bansa o sa isang tao. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagmamaniobra sa individual, maging sa mga bansa. Ha? Tayo nga isang anak ay pahirapan na. Ay di lalo sa mga bansa. Ay sa ating sarili, tayo hindi na magkang-ugaga, ay yabang ga natin. Ha? Alam mo malaki sa atin? Yabang! Yan ang malaki sa atin, yabang! Are you with me? Akala mo kung makasuway sa Diyos, akala mo kung makaayaw sa Diyos, sino ka? Kaya sabi ka, yung ayaw maglingkod sa Diyos, huwag kang makinabang ng kanyang lupa. Huwag kang sumanghab ng kanyang hangin. Lahat ng bagay na ito, huwag mong gamitin. Bakit? Sa Diyos yan na ayaw mo. Klaro? Klaro? Then last. Oh, lakas ng amen. Amen. Not only God is able to to empty, serious testing, speaks of God's sovereignty, then shows Job's faith summary. Alam niyo, sabi na Roma 1:7, balikan natin. Ang sabi ng 23, verse 23. 23:10. But he knoweth the way that I take. Yan ang sa sovereignty. When he tried me, yan yung serious trial. Then, ito naman yung I shall comfort as gold. Tayo kaya, pag tayo dumaan dyan, ano kaya lalabas sa atin? Ha? Tayo kaya ginto, pag pinadaan sa apoy, lalong nakintap. Tayo kaya ay diamond na habang ginagayat, lalong nakinang. Kaya diyan, ang inilagay ko yung faith. Alam mo, ang pagsubok, nagpapatingkad ng iyong pananampalataya. Ha? Nakakalungkot. Eh doon nga sa kasaganaan, nawawala na ang pananampalataya mo. Eh di lalo sa panahon ng pagsubok. Are you with me? Ang sabi ni Job, I shall comfort as gold. Paano kaya kung tayo lumabas na sa horno ng testingan? Sino kaya tayo? Amen. Bigyan nilagay sa faith. Roma chapter 1 verse 17. Roma 1:17. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos hinahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Alam nyo, si Job, nung sumalang sa testing, sa dulo ng kanyang buhay, believer pa rin siya. Ay. Amen. Sinubok ang pananampalataya, lumabas na mananampalataya. Yung iba wala pa pagsubok, parang hindi na mananampalataya. Kaya mga kapatid, magpasalamat ka kung totoo kang mananampalataya. At ang totoong pananampalataya, hindi yan sa alwan, mas naikita. Pag sinusubok na tayo. Ang talino, hindi nakikita sa diha pag nag-exam. Akalain mo, pati pangalan ng kadais, isinulat. Ha? Trials will speak to our faith. Una, assured faith. Ito ang tatandaan ninyo.
Hindi sinusubok ng Diyos ang wala namang pananampalataya. Kasi ang susubukin ay pananampalataya. Ano susubukin sa iyo? Kaya be sure you have faith. God-given. Hindi ho lahat ng hirap pagsubok. Yan ho'y parusa. Ang pagsubok, mananampalataya. Kaya ba hiniwalang si Job ay mananampalataya? Ay bakit masasabihin niyo 1 verse 1 kung si Job ay hindi mananampalataya? Sabi ng verse 1, there was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect. Hindi ka pwedeng maging perfect o matured kung hindi ka naman believer. Amen. So, God is able to empty you. Ano yung serious testing? Ano yung shows sovereignty, sabi doon? Speaks of God's sovereignty, then shows Job's faith. Alam niyo ba, na-sum up mo, masasummarize mo yung entirety ng kanyang buhay sa pananampalataya sa mga naranasan ni Job. Una, meron siyang assured faith. Then number 2, hindi ko na babasahin maraming talata, authentic faith. Anong idea ng authentic? Alam mo, ang tunay na pananampalataya, napatutunayan yan. Don't just say, I believe God. Prove it. Amen? Chapter 2, verse 3. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang napansin ang lingkod na si Job? Ang Diyos nga napapansin eh. Nakakalungkot eh. Kapamilya mo, hindi mapansin pananampalataya mo. Alam mo, dapat ang pananampalataya, napapansin. Tama? Napapansin kong ikaw'y alagad din ng Panginoon na si Peter sa kasagsagan ng backsliding, napansin pa rin. Halata ko sa gayak mo Halata ko sa panalita mo Halata ko sa pinapanood mo Halata ko sa paghawak ng cellphone mo Napapansin bang ikay ligtas? Napapansin bang ikay mananampalataya? Ang kwento ng ating buhay dapat napapaloob sa buhay ng ating pananampalataya. Si Job ay nakita ang kanyang pananampalataya. Nasum up ang kanyang buhay sa pananampalataya. Siya'y mananampalataya at napatunayan niyang siya'y mananampalataya. Dapat ang pananampalataya natin napapansin. Amen. Iyo bang napansin ng aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa. Nasakdal, matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at umihiwalay sa kasamaan. At siya'y namamalagi. Alain niya. Kaya ang kwento ng buhay, hindi sa simula lang dapat. Dapat ang kwento ng ating pananampalataya, hindi sa simula lamang, namamalagi. Amen! Namamalagi! Madaling magsimula sa simula. Paano sa kalagitnaan? Are you with me? Amen. Pwede nagsisimula ka, nagbibigay ng tithes, ay sa palagitna. Nagbibigay ka simula ng first fruits, ay sa gitna. Ang daling magsimula sa simula, pero yung mamalagi. Kumusta ang kwento ng entirety ng ating pananampalataya? May kwento ba ito? Tatandaan nyo, pag walang kwento, walang kwenta. Are you with me? Is your faith sure? Assured? Is it also authentic? Marami pang talata eh. Pero ang oras wala na. Trials proves one's sincerity. Trials exposes the genuineness and integrity of one's faith.
Alam niyo po, yung ang daming-dami nangyari sa iyong buhay, nakakapagpatuloy ka. That's perseverance of the saints. Are you with me? Ibig sabihin, hawak ka talaga ng Ama. Hawak ka talaga ng anak. Alam mo kung hindi ang Diyos ay hindi may hawak sa atin, matagal na tayong pigtaw. Pag tayo ang humawak, madali tayong bumitaw. Pero maganda, pag Diyos ang humawak, walang bitawan. Are you with me? Ang dami ng panghihina na dinaan. Ang dami ng pagkakamali ng dinaanan. Ang dami ng kahirapan na binagdaanan. Pero namamalagi. Kasi, totoo. Then last, advancing faith. Kalain mo, galing na, nag-a-advance pa. Amen? Verse 1, pinagmalaki niya siya, pero still, there is room for improvement. The biggest room in this world is the room for improvement. Kalain mo, galing na, nag-a-advance pa. Bakit tigil ka na? Bakit? Magaling ka na ka? Kasing galing ka na ka ni Job. Kung hindi tayo kasing galing na Job, mas lalong dapat tayo mag-advance. Mga kapatid, huwag kang aasa sa iyong utak. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Kung yung magaling, dapat pa mag-advance. Sino tayo kumpara kay Job? Tayo 40 verse 4 and 5. Nandiyan pa kayo? Nalalaman, nandiyan pa kayo? Narito. Ano pa yung nag-a-advance? Mali sa iniisip natin. Ang tuloy nag-a-advance, lalo mo nararamdaman, wala kang kwenta. Kung wala ang Diyos. Sa mundo, paigkas ng paigkas. No. Ang nagmamature, ako'y walang kabuluhan. Alam mo, nag-a-advance, inilalagay tayo sa alabok. Kasi ang Diyos, kung magtaas, ibababa ka muna niya. Anong isasagot ko sa iyo? Aking inilagay ang aking kamay sa aking bibig. Kaya mali yung dating daan. Wala daw kasalanan si Job. Tuloy-tuloy mong Job. Umamin din si Job na siya'y nagkamali. Ang perfect doon, matured. Pero matured na kailangan pa mag-matured. Alam mo yun? Matured na kailangan pa mag-matured. Ang husay na kinakailangan gumaling. Gaano ka nang kagaling para ikaw ay ma-stop na? Amen. Pastor, halos alam ko na ang Bible. Marami ka pang hindi alam na dapat mong malaman. Pastor, ako yung pinakamatagal na membro. Kaya nga, ibig kayo ikigay up. Ha? We have nothing. We are nothing. And we can do nothing apart from Jesus. Narito, ako'y walang kabuluhan. Then, isa pa. Patapos na naman ako eh. Praise the Lord. 42 verse 5 and 6. Narinig kita sa panig ng pandinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Kita mo ha? Ngayon nakikita. Ang dami na yung nakita sa Diyos, pero may nakita pa rin siya. Nag-a-advance pa rin. Hindi porke tapos ka ng Bible School, alam mo na lahat. Hindi porke kay matagal na nagpapastor, alam mo na ang lahat. Ang maganda, may nakikita ka pa rin sa Diyos. Huwag mong tapusin hanggat hindi pa tapos ang Diyos. Dapat everyday we are learning. Sabi nga ni Pablo, bagaman ang aming lupang katawan ay pahina ng pahina araw-araw, pero ito'y nababago. Ang aming pagkataon loob, nababago araw-araw. Narinig kita sa pakikinig ng pangkinig, ngunit ngayon nakikita kita. Ano, nakikita ka ng aking mata.
Wag lang tayong masiyahan sa napapakinggan. Maranasan natin mismo. Ha? Amen. Tama ba? Yung inyo napapakinggan preaching, huwag kayong masatisfied hanggat hindi nyo nararanasan. Amen. Verse 7. Verse 7. Nandiyan pa ba kayo? Taga-unlaan, no? Ay, haba pala na yun. At nangyari, na pagkatapos na masalita ng Panginoon ng mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Elizabeth na talamaita, para itong satellite, temanita. Ang aking pot ay nag-alab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan sapagkat hindi kayo nagsalita tungkol sa akin na bagay na matuwid. Mga kapatid, basahin niyo po ang mga wordings na binitawan ng kanyang mga friends. Ang gaganda. Kaya huwag kayo sasakay sa lahat ng mga salitang maganda. Bakit? Nung tinambang ng Diyos, wala palang kwenta. Kaya huwag kayong masisilaw sa mga talumpati. Sa magaganda at malalamyos na salita, hanggat hindi ka nababago ng Diyos, hanggat hindi mo napapatunayan ng Diyos, hindi pa ako naniniwala sa iyo. Amen! Hanggat puro tsuri ka, hanggat puro alam ka lang, pero hindi mo nagagawa, hanggat hindi mo nararanasan, kulang pa tayo. Kulang pa tayo. Ang maganda sa iyo nalalaman, nararanasan. Ang maganda sa iyo napapakinggan, nakikita. Hanggat puro pakinig, puro katsuri, bitin. Kaya may advancement. Are we advancing? Minsan nakakainip ang buhay pag walang nangyayari. Nakakainip. Ang tao ba natutuwa habang pinapanood ka? May nangyayari ba talaga sa iyo? Amen? Amen? May nangyayari ba sa buhay pananampalataya natin? Si Job may nangyari. Kaya mga kapatid, ibanalik ng Diyos ng doble ang mga inalis sa kanya. Ba't hindi dinubli ang anak? Dapat 20 rin. Alam mo, ang sabi ng ibang nag-aaral, nasa langit na naman yung 10. Di 10 na lang uli. Aba yung 10? Ayaw ko pa gano'n. Men, at alam niyo ba, pinakapogi at magaganda sa panahon niya, kanyang mga naging anak. Kaya hindi inaboard. Napainggan ko si Brother Henry. Ngayon daw, ang abortion ay hindi lang yung batang maliit. Pag nakita lang itsura, pangit. Kahit buo na yan. Papatayin ng mga magulang. Bakit? Pangit. Salamat talaga may buhay. Abortion din daw yun. Di ba, Brother Henry? Pakinig ko yan. Huwag kang tatanggi, pakinig ko yan. Pakinig ko yan sa ban. Kasi ang ituturo sa inyo yung abortion, mamayang hapon. Bakit bawal sa JBC ang abortion? Kaya mga dalaga, mag-ingat kayo. Kalimitan naman nag-a-abort, yung mga nabuntis na dalaga wala sa panahon. Yung iba naman, dumali ng dumali, hindi makaigi. Yung iba naman, kung alin patago, siyang nakakaigi. Ba't kung alin yung bawal, siyang nadami? Para ko si Job, ako yung nagtatanong. Amen? Ang sarap. Kaya ba nasarapan? Is our faith advancing? Kagaling-galing ni Job, sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng mga bagay na matuwid. Kaya mga batid, very authoritative ang Word of God. Tapos sasamahan pa ng buhay na nakakaranas nun. Di kaganda? Tama ba? Kayo bang mga dalaga at binata, may alam sa buhay mag-asawa? May alam ba kayo, mga dalaga? Taas nga ang kamay dito ng dalaga. Patapos na ako. Huwag yung dala na ha, yung dalaga.
Ba't para kayo nahihiyang magtaas ng kamay? Hindi ba kayo proud na kayo dalaga? What? Okay, talagang may pagtindig pa si Rina, no? Okay, binata. Tayo taas nga kami ng mga binata. Kayo ba mga binata may alam sa buhay may asawa? Kayo ba'y makakapagkwento ng buhay may asawa? Napaka-inusinti naman ni Jay. Si Pablo, walang asawa, pero nakakapagpayo sa buhay may asawa. Tama ba? Ang dami niyang payo tungkol sa may asawa. Ang payo nung hindi nag-asawa. Pero ang dami niyang payo sa buhay may asawa. Kaya hindi ibig sabihin, pag ikay walang asawa, wala kang alam. May alam ka, pero pagsamahin mo yung may asawa ka na at may alam ka pa. Mas maganda yon. Di ka? Ganyan din. Wag lang puro alam. Maranasan natin. Mas masarap pakinggan yung alam at karanasan. Tayo manalangin. Panginoon Diyos,